Yan po ang sinasabi dyan. Ano man ang naging action mo, sigurado may kabayaran yan. At dapat mong tanggapin ano man ang kaparusahan sa iyong ginawa. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lang pong magpasalamat sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel dahil patuloy po tayong dumadami. At sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. I-hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood at galing po ito sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link ng kanyang channel. So simulan na po natin ang ating reaction video mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. It's Showtime host naging emosyonal matapos suspindihin ng Chairman Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB Lala Soto ang It's Showtime ng 12 araw dahil sa kabi-kabila nilang violations. Narito ang buong detalye. Naging emosyonal nga ang mga host ng It's Showtime, kabilang na si Vice Ganda dahil sa parusang inilatag sa kanila ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Dahil sa kabi-kabilang violation ng mga host ng It's Showtime, sinuspindi ni Chairman Lala Soto ang nasabing noontime show ng ABS-CBN. Matatandaan kasi na kamakailan lang ay nag-viral ang pagkain ng cake ni Showtime host Ayon Perez at Vice Ganda na talaga nga naman na mainit na pinag-usapan sa social media, dahil sa di kaaya-ayang pagkain nila ng cake na para sa mga netizens ay napakalaswa daw. Bukod dito ay may kasama rin daw silang mga bata. Kaya naman maraming netizens talaga ang bumatikos sa mag-asawang Vice at Ayon. Ayon sa inilabas na pahayag ng MTRCB sa pamumuno ni Lala Soto, hindi sila papayag na may palabas ang kapamilya show sa loob ng 12 araw. Iginiit din nila na ilang viewers ang nagsampa ng reklamo laban sa It's Showtime sa nasabing segment kung saan makikita sina Vice Ganda at Ayon Perez na kumakain ng cake sa mapang-akit na paraan sa harap ng ilang bata. Isabay mo pa dito ang vibrator statement ni Kim Chiu kamakailan sa tawag ng tanghalan, na labis din ikinagalit ng maraming netizens, kaya naman dahil sa kabi-kabilang reklamo na natatanggap ng MTRCB sa It's Showtime, ay nagdesisyon na sila na pansamantalang tanggalin ng 12 days sa telebisyon ang nasabing noontime show, habang dinidinig pa ang kaso laban sa mga host na inireklamo ng mga netizens. Yan po kasi yung kaibahan mga tagapanood dun sa laging sinasabi ng mga tao na nagiging bias daw po ang MTRCB dahil yung Itbulaga daw po hindi binigyan ng sanction na suspension dahil malaswa daw po yung ginawa ni Tito Sen. Pero ang katunayan po talaga ng mga tagapanood, napakalabo po sabing malaswa. Yung unang-una, legal mag-asawa sa Pilipinas yun eh. Di ba po, babae at lalaki. Pangalawa po, mga lolo't lola na po natin sila. Siyempre nakakatuwa pong ganyan. Pero hindi naman po ganun. Wala talagang kalaswaan doon mga tagapanood eh. Di ba? Talagang pinalala lang doon ni Rendon Labrador eh. Kaiba po doon sa ginawa nila Vice Ganda at Ayon Perez na talagang yung expression ng mukha makikita mo doon yung the way kumain ng cake sa harapan pa po ng mga bata doon sa segment nilang Isip Bata. Yun po yung foul talaga doon na talaga ang dami nagreklamong mga tao. Yan sa TVJ, sa AAT, wala naman pong nagreklamong mga audience. Tanging si ano lang pong nagreklamo noon eh, si Lendon Labading. 'Di ba? Sawerong Labading yun eh. Diba? Etong kila Vice Ganda po kasi iba po yung nang doon. Tapos hindi pa rin po sila humingi ng dispensa, hindi po sila nag-public apologize. Diba? Parang tingin nila okay lang yung ganun. Matapang po yung dating sa kanila siguro na ginawa nila Vice Ganda. No hate po idol ko po yan si Vice Ganda mga tagapanood. At si Ayon Perez gaya po ng sinasabi ko dito sa mga reaction video ko noon sa kanila. Sobrang gusto ko po yan sila at pinapanood ko yung mga movie nila sa pagbablog at vlog po nila mga tagapanood. Pero siyempre po, ang mali ay mali po. Dapat po nating panagutan kung ano man yung kasalanan na ginawa po natin. Di po ba? Lalo na po may hatol na. Ganun, same din naman po sa TBJ. Pag hinatulan po sila ng ganun, suspension din dahil sa ginawa nito. Sige, tatanggapin po natin ng buong buo. Ganun po talaga eh. Ganun, may batas po tayong sinusunod eh. Kaya dapat po mag-iingat po sa susunod na hindi po tayo makagawa ng malaswang bagay lalo sa telebisyon kung wholesome naman po yung palabas natin, yung show natin.
pag-ingatan na lang po natin. Alam naman po natin ngayon, sa kalakaran ng showbiz, mas humihigpit po. Ang dami pong matang nagbabantay dyan. Di ba po? Para hindi po tayo magkasala at hindi po tayo magkaroon ng sanction, di ayusin po yung trabaho. Ba? Huwag po magpakita ng malaswa. Sin trabaho lang po na nakaka-entertain po sa mga tao na wala pong halong kalaswaan. Pahayag pa ng MTRCB, viewers have lodged multiple complaints before the MTRCB concerning the show's July 25, 2023 episode wherein the program's hosts allegedly acted in an indecent manner during one of its segments, Isip Bata. The said case was referred to the MTRCB's Hearing and Adjudication Committee, which heard the case and required the respondents to submit their position papers, following the procedural process. Maaari naman maghain ng motion for reconsideration ang It's Showtime para iapela ang desisyon na ginawa ng MTRCB sa loob ng 15 araw. Samantala, para sa mga host naman ng It's Showtime ay napakasakit daw sa kanila ang naging desisyon ng MTRCB. Pati ang mga solid viewers nila ay nagbigay din ng mga opinyon na tila unfair daw ang naging desisyon ng MTRCB. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinyon kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po. Paano po magiging unfair yun mga tagapanood? Dahil po ba si Lala Soto ng MTRCB ay anak ni Tito Sen? Kaya po nila sinasabing unfair. Hindi po mga tagapanood. Talagang mabigat lang po yung grounds na ginawa po nila Vice Ganda at Ayon Perez. Yung mga kasalanan ginawa po ng Showtime. Yung mga kalaswang ginawa po ng Showtime. Di ba po? Wala pong kinalaman sa pamilya yan mga tagapanood. Walang kinalaman yung sasabing bias-bias dahil kamag-anak, kapatid-anak ang nagtatrabaho. Wala po yan mga tagapanood. Kasi tingnan nyo bakit pinatawag po sila Wally nung nakapagmura? Hindi po ba? Kung talagang bias yan, siyempre kasama katauhan ni Tito Sen yan sa AAT, sila Wally. Ba't pinatawag pa rin ng MTRCB? Diba? Nagpaliwanag pa rin doon. Nag-public apology nga rin po mga tagapanood, diba? Pero pinatawag pa rin. Ganun po talaga yun. Nagkataon, mabigat yung sanction nila, mabigat yung naging sanction sa kanila, suspension. Dahil mabigat din po yung kasong ginawa nila. Nagkapatong-patong po doon sa mga ginawa nilang mga kalaswaan, mga kabastusan po na tingin po ng mga netizen. At hindi lang naman po si Rendon Labrador ang nagreklamo doon sa ginawa nila Vice Ganda at Ayon Perez. Marami pong mga magulang ang nagpasa rin po ng reklamo. Kaya po, yun naman po sinabi naman po ng MTRCB, nilabas po nila ng statement na gano'n. Marami pong nagrereklamo, nagpaparating po sa kanila lang reklamo patungkol po sa ginawa nila Ayon Perez. Kasi tingin po nila hindi po kaya-aya dahil sa harapan po ng bata. Parang tinuturuan pa na natin yung mga bata na maging malaswa, na okay lang yung mga ginagawa nila. Kaya nga po matibay yung batas natin dito sa Pilipinas about child abuse mga tagapanood eh. Di ba po? Siyempre parang gano'n na rin po yung ginawa nila. Parang harap-harapang naabuso o nagamit yung bata doon sa ginawa po nila Vice Ganda. Ganun lang po yung mga tagapanood. Para hindi po makasuhan o mabigyan ng mabigat na sanction ng MTRCB, di ayusin po yung trabaho. Huwag po gumawa ng mga malalaswang bagay na maiimbierna. Imbierna talaga no? Parang matatapik yung mga sensitive na damdamin ng ilan nating mga kababayan. At para na rin hindi lumabas yung sausawerong Lemdon Labading na feeling mo talaga napakagaling na motivational. May motivational na tao ba na parang humihiling pa na bigyan ng kaparusahan. Parang naghihikayat sa mga tao na wag nang tangkilikin ng ganitong tao. Nagpo-promote ng ganun mga tagapanood. So yun lang po mga tagapanood. Naway nagustuhan nyo po ang paksang ating tinalakay sa araw na ito. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. I-hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa mali po, itong yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.